So ito nga mga kabiyahe, si SYM Crusim 150. So subukan natin mga kabiyahe, let's go! Mga kabiyahe, pakita ko lang sa inyo yung unit ni SYM na si Crusim 150. Ito yung latest model ngayon. So, ito nga mga kabiyahe, si SYM Crusim 150 GT. Ayan. Kung makikita niyo mga kabiyahe, yung paa natin, hindi masyadong nakatiptoe. So, titingnan natin yung handling habang tumatakbo kung okay din. So, subukan natin mga kabiyahe. Let's go! So yun mga kabiyahe, ito si SYM Crusim GT 150. Kung pag-uusapan natin yung handling, hindi rin ito magpapahuli mga kabiyahe. Napaka smooth din niyang i-drive. Yan ang masasabi ko sa unit ito. At kung mapapansin niyo yung takbo niya, napaka smooth. Ayan, medyo mabilis na tayo. Yung kanyang takbo mga kabiyahe, okay na okay. Yung torque at saka yung power, talagang responsive. Hindi ka dito lugi mga kabiyahe sa presyo niya na 119,900 pesos. At yung footboard niya may distansya din, hindi lagi nakabaluktot lang yung tuhod natin. So ayan o, kahit nakaliyad tayo, okay na okay o. Mabilis lang din siya ano. Yan. Ang ganda ng braking system niya. Kasi may ano to may traction control and then may ABS din. Kaya pagdating sa braking system mga kabiyahe, okay na okay siya. Nakaganda ng performance, wala akong masabi. Goods na goods. Yung appearance ng kanyang taillight, naka-liquid cooled din yan mga kabiyahe. Yung headlight niya, naka-LED, lahat ng ilaw niya. At may daytime running siya. Kulay niya pearl white. Sa malayo, napakaganda. Astig. Itong bagong labas na ng SYM Crusim GT 150. Naka side stand kill switch, malalapad. Yung kanyang disc brake rotor, may ABS, at syempre may traction control system. Parehas siya naka disc brake mga kabiyahe, harap likod. Yung kanyang under seat box, wow, napakalaki. Ayan no, kasya dito yung full face. So kasya dito mga kabiyahe, half face. So sinukat natin yung full face, hindi siya kasya. Pero kung mapapansin nyo mga kabiyahe, napakalaki rin ng kanyang under seat box. At syempre, kung napapansin nyo mga kabiyahe, ito yung battery niya. So secured na secured yung kanyang battery. Kahit may lusong natin ito ng bahan hanggang tuhod o hanggang binti, hindi pa aabutin yung ating battery dito. At yung kanyang grab bar mga kabiyahe, ibang klase din. Ito naman mga kabiyahe, ayan sobrang lalim. So pwedeng sumandal si rider. At yung ating pillion mas mataas kaysa kay rider, syempre, para kita niya rin kung ano na yung nangyayari sa unahan. Hindi yun lagi siya nakatago kay rider. So goods na goods dahil hindi aantok yung ating pillion dito dahil mataas yung upuan niya, so mas mataas siya kaysa kay rider. So maganda ito, maganda tong upuan at ang lapad din niya, hindi mananakit yung ating hips kahit ipang long ride natin ito mga kabiyahe, talagang goods na goods. At yung texture ng linagay ditong leather ay dalawang klase din o tatlo. Ayan, meron dito ibang klaseng leather, may pagka plastic pero hindi siya plastic ha. Ayan, plastic look lang tingnan pero leather siya. Naka single stitch tayo dyan hanggang dito, and then dito naman sa pillion magaspang na leather yan mga kabiyahe. And then dito naman sa ating rider o sa driver natin, makinis. Ayan. So yung sukat naman dito mga kabiyahe ng gulong sa likuran, 120 by 80
by 14. Naka-tubeless din dito tayo. Pareha sila ng mags, glossy black, at malapad din yung kanyang disc brake rotor na naka-single piston caliper na malaki. At may tire hugger din tayo dito mga kabiyahe sa likuran ha. Naka-dual shock absorber tayo dito sa likuran. And then ito naman yung appearance ng kanyang CVT. May naka-emboss na SYM sa kanyang CVT at yung air cleaner niya ito. At yung ating foot peg ng ating pillion. Lupit. Ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng ating exhaust mga kabiyahe. Napaka-brusco. Ayan. At mayroon tayo ditong heat guard na plastic na may kombinasyon na kulay na silver. Ayan. Hard plastic yan mga kabiyahe. At yung pinakatambucho talaga, napaka-laki niya, no? At doon sa dulo, ayan, mayroon tayo dyang radiator at may cover. So, dito naman tayo mga kabiyahe sa kanyang board panel. Naka-LCD, ayan, malaki siya, naka-digital siya mga kabiyahe ha. And then dito naman sa kanan, makikita natin dito yung mga switches na hazard, ayan. Andito sa kanan yung hazard niya. So usually nasa kaliwa to eh. Pwede siyang i-on, pwede rin i-off, ayan o. And then ito naman yung stop and start engine, kill switch natin. Itong pula, yung ating electric starter, ayan. Yung throttle, ayan. At yung rubber ng handle grip natin dito, maganda rin siya mga kabiyahe at naka-bar end. Ito pala mga kabiyaheng bar end na tinatawag natin dito, itong metal na ito, nakaka-listen pala ito mga kabiyahe para sa informasyon na panibago mga kabiyahe. Nakaka-listen pala ito ng vibration ng unit. So, itong mga may bar end na ganyan, maganda pala ito sa ating mga unit. So, gusto nyo subukan sa unit nyo, itry nyo. Kung hindi effective, i-comment nyo nga mga kabiyahe. Pero sure ako, effective yan. O, dito na tayo, balik tayo sa ating topic. Ito naman yung preno sa unahan. At nakasabit yung kanyang remote na dalawa. Mabigat din yan. At dito sa baba, mga kabiyahe, meron tayo ditong USB charging port. Ayan. At Type-C at Type-A or naka-USB. So, dalawa rin ang pwedeng i-charge natin dyan o sabay natin paggamit dalawang gadget. At naka-keyless na rin tayo dito mga kabiyahe. And then dito naman, meron tayo ditong hook. Ayan. Ibalik lang natin. At yung gasolina natin, ito rin, nandito rin siya. And then dito sa taas, sa kaliwa, dito naman natin makikita yung high and low beam ng ilaw, yung turn signal natin, at yung busina. Ayan. Yung ating preno sa likuran, at yung handle grip natin. So, ang presyo naman ito mga kabiyahe, 119,900 pesos. So, may ganito ka ng unit at 150cc, kumpleto sa safety features pagdating sa braking system, which is ito yung anti-braking system at yung traction control system. So yun yung mga gumagana sa atin. At tunguin naman natin mga kabiyahe yung kanyang specs. May engine 150cc, single cylinder, 4-stroke, liquid cooled. May max power na 12 horsepower at 8,000 RPM na may max torque naman na 12 Newton meter at 6,000 RPM. Compression ratio 11.0:1. Fuel consumption, napakalaki ng tinatakbo o napakahaba dahil 60 km per liter. Fuel tank capacity 7.5 liters ang laman at may bigat ito ng 130.5 kg. Dimension niya mga kabiyahe, length, width at height 1,990 mm by 730 mm by 1,115 mm. So, balik na tayo sa outlet mga kabiyahe. Solid. Lakas ng torque. Yan mga kabiyahe,
So, i-focus lang natin mga kabiyahe dito sa kanyang board panel. Ayan. Kung makikita ninyo yung kanyang board panel na naka full digital na yan. Ayan, yung kanyang animation. Marami tayong makikita dyan na mga gaya ng RPM natin. Ayan, kumpleto yan mga kabiyahe. Yung TCS, yung ABS. Ayan, lahat ng details na makikita natin about sa kanyang engine, makikita natin dito. At itong unit na ito mga kabiyahe, masasabi ko lang kanina nga, sinabi ko sa inyo, yung first impression natin dito ay napakagandang i-handling. At kahit medyo ilinyo siya, hindi kayo matatakot na parang bubuwal kasi maganda siyang i-handling. Ano lang siya, malambot din. At napaka-komportable i-drive niya mga kabiyahe. At yung sinabi ko nga kanina na naka-liquid cooled siya, ayan, yung mga pinakita nating mga ilaw, lahat po yan naka-LED na yan. Kaya naman sulit na sulit sa kanyang presyo na 119,900 pesos. Ayan si SYM Crusim GT 150. Ayan. Yung kanyang side mirror napaka-aesthetic din mga kabiyahe. Tingnan nyo yung stem niya. Kakaiba. Hindi kamukha nung mga pangkaraniwan lang na side mirror na iisang stem. Ito, napaka-aesthetic niya. So, yun. Ang masasabi ko lang dito is goods na goods siya mga kabiyahe. Hindi masasayang ang pera nyo dito. Talagang sulit na sulit. Maliligayahan kayo pag ito ang unit nyo. So, hanggang dito lang mga kabiyahe. So, kita-kits muli tayo mga kabiyahe. Biyahe ni Frank. God bless.